Hindi sila mahiya plunder ikaso kay Inday, si Marcos Romualdez at Saldico, laking pondong kinurakot. Hindi ba kasuhan yan? Hindi yan obra sa korte. Press lang naman nila yan. Hinahamon namin kayo na magsampa kayo ng kaso kay BP Sara. Panay kayo press release. Hinahamon namin kayo, sampahan nyo ng kaso yung mga Duterte. Gustong pagtakpan mga issues, kaya tuloy ang investigasyon kay BP ng Huadcom. Sir, ano po grounds para kasuhan ka ng plunder? Nagnakaw ka ng 50 million pataas. Wala nga sila masabi ni nakaw ni BP Sara eh. Ang sinasabi lang nila, hindi ma-explain yung confidential fund. Bakit i-explain sa'yo? Sino ka ba? Hindi ka naman kasama sa explainan eh. Ang confidential fund, magpapasa sa COA, sa presidente, sa Senate President, at saka sa House Speaker. Hindi ka kasama dun. Gonzales. Sir, ano po grounds? Di nila maintindihan na explanation ni Madam Sara. Grabe. Ang Marcos nga patong-patong mga kaso, absuelto sa lahat ng kaso. Sige lang, laban lang tayo, Attorney BP Sara Duterte. Nakakayak nangyayari sa Pilipinas. Correct. Diversion tactics, dami namatay, di pinalabas sa MSM. Yeah, kasama yung media na yan. Ano na naman yung plunder? Sama na kayo. Sumo na kaayo. Martin, sana atakihin ka sa puso. Simple lang naman yan. If they have the evidence, go ahead and file the case. Wala nga ang ebidensya, kaya might, maybe, may. Ganun yung mga wordings eh. Hindi po kayo makakapagkaso dahil wala naman ninakaw si BP Sara. Sir, go kayo bukas sa Senate. Opo. Sir Bad, sabi po ni PRRD, dalan daw siya ng chicken sandwich kung sakaling ikulong siya bukas. May kaso ka naman pala sa Ombudsman, Dong Gonzales. Ikaw dapat ang kasuhan ng plunder, buwang ka. Kapal din ang mukha mo, sir. Just imagine, ang EO number 1 ni Marcos is abolish ang PACC. Takot na sila mismo habulin ng PACC. Boss Badong, masyado yatang insecure ang gobyerno ngayon, Sara Duterte sa 2028. Insecure eh. Alam nyo na kung bakit. FB page po ni Sasasot suspended after Bicol flood projects expose kay Saldico. Di po ba yung congressman na yan may kaso sa plunder o corruption? Hindi ko po sigurado yung kaso niyan, pero isa-search na lang natin. Boss Bad yan si Gonzales na yan, may kaso sa Ombudsman flood management contract amounting to 611 million. Kaya naman pala eh. Mga attack dog, panay may kaso. If they have the evidence, go ahead. Sir Badong, bakit kaya hindi pa nila kasuhan kung gusto nilang kasuhan, ang dami lang sinasabi? Gusto lang po nilang masiraan si BP Sara. Hindi nila alam, pumapalag na po yung mga tao. Darating din ang araw ng paniningil at sana wala ng Marcos na manalo sa eleksyon. Pag may nanalo pa po sa national election na Marcos, talagang wag na tayong umangal. Ganun na tayo katindi. Gonzales, sana kunin ka na, Lord. Kawawang Pilipinas. Yung kaso nila sa Duterte, sa media lang, corrected by. Pang media lang yan. Kung may ebidensya, i-file na sa ombudsman. Hindi po ombudsman yan. Talagang ano yan. Impeachment po yan. Pwede po matanggal sa pagiging vice president yan. Mabigat na kaso yan. Plunder. Hindi po suspended or deactivated FB account ni SAS. Nawala talaga. Sir, na parang wala siyang ganong page. Inalis talaga, walang trace or ano man daw. Ako nangyari sa akin yan. Hindi lang ako palakibo eh. Pero prenoyekto ako. Meron ako FB page. 159,000
Malakas kumita yun. Ang ginawa ko, gumawa na lang uli ako ng panibago yun. Kaya lang, hindi na kasing lakas kumita kasi 30 something lang eh. Yun, 150,000 mahigit eh. Talagang ganun. Kaya ang safest po talaga, X, yung Twitter, tsaka tong YouTube. Yung FB, hindi natin Di na yan makakatulog. Marami si BP Sara, hinahawakang ebidensya, busy pa ngayon. Di kasi nila ma-impeach kaya kasuhan na lang. Di nga, yun nga po patunay, Ma'am Florina eh. No? The fact na hindi nyo kayang impeach, kasi wala kayong matibay na kaso. Eh yung kaso naman nila, wala naman talaga eh. Hindi nga nila sinabing kakasuhan namin eh. Mahilig kasi sa cheap publicity gimmick tong mga pudel ni Tambaluslos. Hindi po, ayan. Di kasi nila ma-impeach kaya kasuhan. Di na yan nakakatulog. Hindi po, wala rin silang kinakaso. For ano lang po to, press release lang. Ipit na mga tambanakaw. Huadcom, tahimik sa Malacanang, drug den. Imbestigahan ng Shabu, baka kay yun. Sa amin, Sir Bad, sa lugar namin, 94 million. Pero wala namang flood control sa Minalabak, Camarines Sur. Barangay Irayang Sulong, taga Manalabak ako mismo. Yan nga eh. Ilabas nyo kung saan yung mga yan at yung mga barangay dyan ang tanungin. Meron ba kayong nakitang pinatayo? Ang dali lang pong matignan. Kasi siyempre, mga credible resource persons nila, mga kriminal or may questionable na credibility. Si BP may mga files na ng impeachable offense ni Ngagba, lahat sila damay. Na-real to kasi sila ni Sas, daming expose sa page niya. Deleted po, hindi suspended, without a trace. Grabe, no? Delete. Dinilit yung page. Sa akin, simple yung ginawa eh. Nakita ko pa eh. Yung page ko, nagpo-post ng ano. Alam mo yung mga pinopost, yung mga karumal-dumal. Kaya pagka-post, ilang minuto lang, tigbak sa FB. Nakikita mo, siyempre, pag nagpo-post ka, di ba, kahit na nanonood ka sa YouTube, makikita mo yun na nag-post ka eh. Kasi meron akong meron akong nagpo-post sa akin. Etong mga ginagawa natin, dito siya kumukuha tapos ipopost niya sa FB. Na-real to kasi sila ni Sas, daming expose sa page niya. Si Biping may mga files na nag-impeach offense. Kaya trinabaho rin yan. Malamang tinarbaho din yan si Sas. Deleted po, hindi suspended, without a trace. Ang dapat sampa ng kaso si BBM at Romualdez dahil walang pinakitang flood control. Nasaan dinala yung budget? Dinugyo ang inabot tuwing may bagyo. 125 sinasabi na 11 days, hindi po totoo. Napunta po sa Treasury kasi late binigay sa OBP ang budget. Eh bakit pagawin pa ng issue yan, tapos na? Dahil dyan, alam ni Inday kung sino kalaban niya. Diba? Walang impeachable offense si BP, kaya black propaganda na lang against BP, mga ogag nga. Correct. Sir Bads, kami po OFW sa Canada, diehard Tatay Digong. Nako, halatang pakulo lang ang style nyo, bulok. Gigil na gigil ang taong bayan. Tsaka hindi po namin aalisin yung tatantanan kayo dyan sa flood control nyo. Good evening, Sir Badong. Ang daming pwedeng imbestigahan. Puro Sara kay Buloy ang gulo. Plunder case to be fined by Blue Ribbon Committee. May ninakaw ba na more than 50 million? Kompleto ang liquidation ng OBP sa COA kaya wala pong plunder case. Hindi nila pwedeng kontrahin ang finding ng COA. Wala nga pong kaso. Pinalalabas lang nila. Pag hindi mo na ipaliwanag yan, maaari kang kasuhan. Ganun lang.
Mas mainam sa SC padali ni BP Sara ang mga kongresista sa Quadcom nang yung katanungan nila ay nasa proper place. Yan. Wala rin sila may kakaso kay BP. Baka gusto nila sumugod kami sa House of Crooks kapag din nila imbestigahan ng 61.42 billion. Sabi ni Villanueva. Jolly. Sir Buds, ingat po, kulto kay Tatay Digong watching from Ontario. Zaida Villafranca. Sige lang, hindi yan naabot si BBM sa kanyang Tanong lang, boss. Di ba may immunity from suit si BP at presidente being impeachable offense? So hindi pwedeng kasuhan ng plunder. Wala po raw, sinearch ko na rin, wala pong immunity si BP Sara. Kaya lang po, kasi ganito yan eh. Kaya po inuuna, kung totoong may kaso kayo, plunder po kasi impeachable offense. Kasi vice president yan eh, may power yan, di ba? Kaya inuuna po na i-impeach muna bago sa actual na court. Kasi habang nasa power, may ano yan, second to the highest yan. Kaya yung mga unahin kung may katinuan po. Unahin nila yung impeachment. Pero kung wala naman po talagang impeachable offense, wala naman po talagang kakaso-kaso, press release lang, press release. Pwedeng kasuhan, kakasuhan, pinag-aaralan namin kasuhan. Ganun lang naman sinasabi nila. Hindi naman nila sabing kakasuhan ko. Kakasuhan namin. Wala pong straight na ganun. Style Bulok, anong plunder case kaya? Partly lang ako naniniwala kay Sas. Sinabi niya rin yan dati na bigla daw na-delete account niya, FB. Pero ako nabukasan, nag-post na ulit. Ako, alam ko naman na pwede kang proyektuhin. Pero hindi dahil, ewan ko lang kung mawawala talaga, hindi natin alam. May katotohanan din sinasabi mo. Tama kayo, Badong, dito sa Arayat, 90 million daw halaga. Inanod lang ng tubig dahil pinatong lang sa lupa ang mga bakal. Noel Bonifacio, tignan nyo. Diyan ba yan si Dong Gonzales sa Arayat? Nakakatawa, hinahanap ang millions pero di nila hinahanap ang billions. Ang problema, hindi naman po nila hinahanap eh. Nariyan naman po intact eh. COA na nagsasabi, walang anomalya. Meaning po ng plunder, no? Ito po, para po yung talagang konkreto. According to Republic Act number 7080, plunder is committed when a public officer amasses at least 50 million pesos. Ito importante, worth of ill-gotten wealth. Kung yan po ay nag-amas ka, limbawa, naka-jackpot ka sa, pwede kang jumakpot kasi sa mga sa mga stock market o kaya sa mga crypto, di ba? Nung isang araw, nung Webes, grabe, 19% ang tinaas ng Tesla. So kung meron kang may 1 million ka, kumita ka ng almost 200,000 sa Tesla isang araw. Meron po mga pangyayaring ganun eh. O nadagdagan ng pera mo, nag-amas ka ng wealth. Hindi po plunder yun. Dapat ill-gotten. Talagang ninakaw mo yan. Is either direkta mo ninakaw o parte siya ng ng mga hati. Kuwari sa wedding, puta. O eto share mo. BP, eto share mo. Ganun. Yan po ang ngayon, kaya po natitiyak natin na walang plunder case. At hindi po si BP Sara dapat ang magpaliwanag. Sila dapat. Who has the burden of proof? The prosecutor.
The burden of proof is on the prosecution. And unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence in this behalf. Ibig sabihin, pwedeng manahimik lang yung inaakusahan. Yung ginagawa po ni BP Sara ngayon. Oh, may nagagawa po ba sila? Wala. Kasi may karapatan pong manahimik. May akusasyon ba kayo? Di patunayan nyo. Ako tatahimik lang. Pwede ba sa korte na hindi man lang kumibo yung inaakusahan? Pwede po. Kasi ang burden of proof ay nasa nag-aakusa. So kung hindi mo kayang patunayan yung akusasyon mo, ibig sabihin, siguraduhin mo na 50 million ay ninakaw ni BP Sara o dinambong. Ikaw ang magpapatunay. O, nagpagawa po siya. Pumirma po siya ng cheque. Yung cheque po na to ay diniposito niya sa bank account number. Kaya ganun po yan. Ite-trace niyo yan. Bank account number na nasa pangalan po ng a certain Shirley Makmak. At si Shirley Makmak po ay alias ni BP Sara. Ganun yan di ba? Sa mga kongresista na may contractor, ay pinakandidate silang party list. Contractor party. FYI, yung mga detalyado na budget fiasco flood control project posted ni SAS, I shared. When I tried to edit it, even my post disappeared. So hindi to laro-laro lang. Last time, may I. Ayan May nagpatunay po na talagang binura. Pwede po talaga yun mangyari, burahin yung mga post. Habang tayo nagrereklamo sa mga kapalpakan nila, wag nating kalimutan ng iboboto natin Senator, PDP lineup at Duterte endorsed candidates. Wala nang pag-aalinlangan. Correct. Hindi po tayo ngayon dapat panahon na mag-alinlangan. Kasi pag nag-alinlangan tayo at sabihin natin artista, ayoko niyan. May papasok po sa kabila. Ang swerte naman ng kongresista na contractor pa. Solo. Yung billions, hindi na nila hanapin kasi nasa bulsa na nila. Pwede, di ba? Pwede mangyari yan. Sana Shirley Temple na lang ang pseudonym ang binigay nila kay ate. Sara, nahiya pa ito. Hindi, ako lang po nagsabi nun. Pero makakala Shirley Makmak. Kung ano lang po unang pumasok sa isip ko. Baka akala nyo na. Halimbawa lang po yan. Ako po nagbigay ng halimbawa, hindi po yung congressman. Halimbawa po ganun. Parasite infested kasi ang Meta Serbadong. Nawalaan na ako ng gana sa Facebook. May peace of mind ako ngayon kasi deactivated ko siya. Mid-2025 ko na lang yan gagamitin ulit pagkatapos ng eleksyon. Grabe ang korupsyon ng mga politiko ngayon. Sa Marcos, nakakahiya. Tekla and Loti. Ano po yan Ang tawag natin dyan, nakasanayan. Pag nakasanayan mo, wala nang mali. Di ba? Parang nakakasyak po yun pero pag nakasanayan mo. Both Kibuloy, Marcoleta, Jimmy Bondok, Vic Rodriguez, De La Rosa, Go, Salvador, Chavit Singson. Tsaka po si Hinlo, sino isa? Lagi ko nakakalimutan. Nasa 400 plus na daw ang casualty. Ayaw na lang ibalita. Binababaan nila ng bilang. Usapang ill-gotten wealth, dyan kilala ang pamilya ni Bangag, mga kaibigan. Anong party list po pala ang di dapat iboto? Alam niyo po, isa lang po iboboto nyo. Iboto nyo na lang yung mga party list natin. Huwag nyo nang problemahin kung sino hindi natin dapat iboto. Ipagdasal po natin huwag mangyari ang the big one earthquake sa panahon ni Bangag na gobyerno. Correct. Nolito, kuya, alam mo na yon kung sino yung mga party list na huwag mong iboto next year. Hindi naman po baka marami po kayong gustong ibotong party list. Isa lang po.
mawawalan po ng ano yung party list nyo. Isa lang po ang iboboto nyo. Hanap kayo yung mga party list na pro Duterte. Raul Lambino, yon si Lambino. Nolito, aba, yan. Huwag natin kalimutan yan. Straighten na natin. Suportahan natin lahat. PPP party list ni Mayor PRRD Serbadong. Yan. Marami. Meron sila ka Eric. Sunod, ipapasok na natin yung kulto ni Digong party list. Sa 2058. Hoy, ang isa mo si Hinlo at Lambino. Duran-Duran party list, Efren Ramos.